أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging nauugo lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa Kanya lamang po tayo dapat humingi ng tulong at kalinga. Sa Kanya lamang po tayo dapat magpakupkup laban sa isinupang si Satanas. Sa Kanya lamang po tayo dapat maghingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Sino mang gabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang makapagliligaw sa Kanya. At sino mang iligaw ay walang makapagbibigay pagtubay sa Kanya maliban ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kapayapaan at pagpapala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapasa sa Kanyang pinakamahal na kita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Kanyang mga kasamahan, pamilya, mga asawa, at sa lahat ng tumataha sa tamang landas hanggang sa huling araw. Katotohanan, ang sino man na naniniwala sa kaysanan ng Subhanahu wa Ta'ala, gumagawa tayo ng kabutihan, katiyakan, pinangakuan tayo ng Subhanahu wa Ta'ala na maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo kung magpakailanman. Faya ibadallah, inna Allah ta'ala qala fil Qur'an al-Karim, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O kayong nagsasampalataya, katakutan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang lumikha sa pinakaunang taon na si Adan. At mula kay Adan, nilikha niya ang kanyang asawa na si Hawa. At mula sa kanilang dalawa ay dumami ang mga kalalakihan at mga kababaihan nagkalat sa buong mundo. Katakutan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat sa ating mga kahilingan ay binibigyan po tayo. At huwag natin putulin ang kamag-anakan. Katakutan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang lumikha sa atin at mga nauna pa sa atin. O kayong nagsasampalataya, katakutan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tunay na pagkatakot na pinagsusumikapan natin iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Pagkatakot na pinagsusumikapan natin gawin ang lahat ng uri ng kabutihan. Huwag natin hayaan na tayo ay pumanaw na hindi mananampalatayang Muslim. Sapagkat ang Muslim ay tunay na naniniwala sa kaysanan Allah, gumagawa ng maraming kabutihan. At sino man ang naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang palagi ang binibigkas ang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pinangakuan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladhina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism,
and do righteous good deeds, they are winners of paradise. They will win therein forever. Ang ating topic sa umagang ito ay patungkol sa amana. Ang amana na kung saan ito ay pinagkatiwala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha la yuhibbul musrifin. Katotohanan, ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino man sa atin ang mapagpaksaya. Ano nga ba ang mga amana na pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Katulad ng talento, lakas, mga kakayanan, material na bagay, financial na bagay, o ano man ang mga naiisip nyo ng mga narito sa mundo na kung saan ito ay pinagkatiwala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin ito ay ibalik sa pamamagitan ng maturid na pamamaraan. Halimbawa, ikaw ay may katungkulan dito sa gobyerno, katungkulan sa barangay, sa bahay. Maging makatanungan tayo na hindi tayo maghusga na walang katotohanan. Hindi tayo maninirangkuri sapagkat ang paninirangkuri, ito ay paraan para ikaw ay putulin ang kamag-anakan. Nais mong kainin ang laman ng iyong kapatid na nabubulok at inuuod. Ito po ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mapanirangkuri. Yung mapanghusga na hindi naman niya sigurado at walang hindi mo nakita sa dalawang mata mo. Bagkus ay imbis na siya ay iyong i-comfort at papaalalahanan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay naghusga, siya ay nanirangkuri, ang lumabas, siya ay nagkakasala siya. Sapagkat ang taong naninirangkuri, siya po ay naghusga, siya po ay nagmamayabang. Anong ibig sabihin? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala daratin min al-kibr. Katotohanan ang sino man na mayroong pagmamayabang, pagmamataas ang kanyang sarili, ay hindi makakapasok sa paraiso. Ibig kong sabihin kapatid, ang amana na posisyon, ano man ang iyong posisyon, ano man ang iyong kalagayan, maging makatanungan tayo sa kapwa. Ano ba kapatid? Sa pagkain, huwag natin sasayangin ang pagkain. Kung hindi naman ito kaya ubusin, ay huwag tayong magsasain ng marami. Ano po? Bagkos, nakakapagbigay pa ito ng kalusugan pag hindi ka kumakain ng busog masyado. Ano pa? Sa pera. Kapag pinagkatiwalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya, isipin mo, yung iyong mga babayaran, yung iyong mga utang, huwag magwawaldas. Sapagkat sino man ang pumanaw na may utang na hindi ito sinikap na bayaran, ito ay makakahanda sa kanya sa pagpasok sa paraiso. Halimbawa, ang lakas sa pangangatawan, mas malakas ka sa tatay mo, mas malakas ka na sa nanay mo, sa kapatid mong babae, sa bunso mong kapatid mo. Sikapin natin ang ating lakas ay gamitin natin sa paggawa ng maraming kabutihan. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang sino man gumagawa ng maraming kabutihan ay pinanakuhan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maninirahan tayo sa paraiso. Mananatili tayo kung magpakailanman. Alala kong baga, ililigtas tayo sa impyerno ng apoy. Ibig sabihin, ang sino mang mayroong kakayahan, tumulong sa kapwa, material, financial, o lakas man, gamitin na natin ito ng makatarungan upang hindi masayang ang oras panahon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ika nga kapatid, spend our time wisely. Sapagkat kahapon ay hindi na may babalik. Lumipas na. At mamaya bukas hindi pa natin alam ang mangyayari. Ang mga araw na ito kapatid ay pinahintulot, tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na makita-kita tayo. Sa mga araw ng Jumaah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, malikil qudusil azizil hakim. Ang mga kalangitan at kalupaan ay lumululhati, nagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat tunay na dakilan ang Allah, ang siyang banal, hari, makapangyarihan, at pinakamaalam, pinakamamagin, pinakamawain, at pinakamapagmahal. Na kung saan mga umagang ito ay pinilituin ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon tayo ng tsansa. Tsansa na magbalik loob. Tulad sa isang kapatid natin na inanyayahan ang isang kapatid natin na nagbalik loob, inanyayahan sa
masjid sa bahay dalanginan. Ang kanyang oras panahon ay ginagamit niya upang ibahagi ang kagandahan ng relihiyong Islam. Ang kanyang maliit na kaalaman, ibinabahagi niya ito sa kanyang kababayan upang magkaroon din ng karagdagang kaalaman. Nang sa ganang kapatid, may pakita niya ang tunay na pagmamalasakit sa kapwa. Ano po? Hindi man siya makapagbigay ng material na bagay kahit ang kaalaman na kanyang nalaman ay kanyang itong ibahagi. Ito ang mga amana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakasimple lang kapatid sa Islam. Hindi ka na pahihirapan. Kapag hindi mo kayang lumakad, hindi mo kayang umupo, hindi mo kayang maglakad, ay pwede ka pa rin magsala kahit ikaw ay nakahiga. Pinagaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Islam na relihiyon. Sa iba't ibang sikta ng relihiyong denominasyon ay pinapahirapan ang ating mga kababayan. Hinahayaan na ipako sila sa krus. Hinahayaan na lumakad at hampasin ang kanyang likod at dumudugo. Hinahayaan na lumakad sila sa ibang siksa. Lumakad na napakalayo, mainit at maraming mga sakit sa kanilang paa. Ganyan ang ibang siksa. At hinahayaan nila na magdala ng ribulto kahoy, larawan habang naglalakad, nagpuposisyon sila. Pinapahirapan ng mga makabagong siksa na relihiyon at mga man-made na relihiyon ang kanilang kababayan. Ibahagi natin sa kanila kapatid ang amana na kung saan ang Islam ay hinano sa salitang sala ng ibig sabihin ay kapayapaan, na ito lamang ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan. Ibahagi natin sa ating mga kababayan, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desires seek a religion other than Islam, it will never be accepted with him, and then thereafter he will be one of the losers. Ibahagi natin sa kanila na ang sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay siya ay kabilang sa mga tulanan. Siya ay kabilang sa mga talunan. Sapagkat walang ibang sikta, walang ibang relihiyon na dapat natin pagkukulan ng panahon at pupuntahan kundi ang Islam lamang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. This day I have perfected your religion for you, completed my people upon you, and have chosen Islam as your religion. I-Islam na po ang binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na relihiyon na aprobado sa sangkatauhan. Kaya ito ay pinakamahinang kapatid na huwag natin ilihim ang ating natutunan. Sapagkat maraming mga nagmamataas, gumagawa ng ibang siksa relihiyon upang akayin ang ating kababayan, iligaw sila hanggang sa sila ay tumatawag sa mga rebulto, kahoy, mga santo, santa, at pati si Jesus ay tinatawag nila bilang kanilang Diyos. Ibahagi natin sa kanila kapatid. Huwag natin ilihim ang kaalaman na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, na ang Diyos ay hindi katulad ng kawagi sa kanyang nilikha. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tunay at nag-iisang Diyos ni Jesus, Birhen Maria, lahat ng mga propeta, lahat ng mga sahaba, lahat ng mga kasamahan. Buong mundo, iisa lamang ang dapat natin itaas na pangalan, ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibahagi natin sa kanilang kapatid, who is Allah? La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects what there exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in earth. Who is He that can intercede with Him except with His permission? Nalalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ginagawa ng kanyang mga nilikha dito sa mundo, at nalalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mangyayari sa kanyang mga nilikha sa kabilang buhay. Ibahagi natin sa kanila kapatid na ang Diyos ay hindi katulad o kawais sa kanyang mga nilikha, na hindi nagugutom, hindi naguguhaw. Walang hugis, walang anyo, hindi siya katulad sa kanyang mga nilikha. Kaya mga kapatid, ang amana ay ipinagkatiwala sa atin. Lakas, talento, kaalaman, material, sasakyan, bahay. Gamitin natin ito para sa kaluwalhatian, kadakilaan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat ang sino mang gumawa ng kabutihan, mas matimbang ang maraming gawang kabutihan, maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo ng magpakailanman. Alalaang baga, ililigtas tayo sa Diyos ng Apo. Ang amana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung mga libro, mga babasahin na nasa bahay, isang atin ito'y ilabas, ibahagi natin sa kanila.
kapatid. Ang oras na naman na mayroon ka pang natitirang oras pagkatapos mong magbasa, magsala, magnegosyo, ay ialay mo ang iyong oras sa panahon para ibahagi ang kagandahan ng nililis na. Nang sa ganun kapatid, wala kang maging sagutin sa kabilang buhay. Sapagkat ang bawat amana na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mo ito ginamit, kasusuklaman, paparusahan, masiding parusa ang igagawa sa atin. Sapagkat ito ay simbolo ng kaunang pananampalataya pag ikaw ay nag-aksaya. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And those who disbelieve in their Lord Allah is the torment to be, and worse indeed is that destination. Ang sino man na hindi gumagawa ng kabutihan, ang sino man na hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi gumagawa ng kabutihan, para sa kanya ay kaparusahan sa impyerno apoy. Sa pinakailalim na hukay, kung tawagin ay yung napakailalim na hukay na kung saan siya doon ay maninirahan. Nakakapangilabot kapatid. Humukay lang tayo ng mga sintaas lang ng tao. Pagkatapos lahat tayo ay makakatikim, makakaroon sa kamatayan. At kulang tayo ng ibada, gawang kabutihan, nakakatakot. Sapagkat kapatid, may purpose kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nilikha lamang ang hindi nakikita, ang mga engkanto, ang mga jinn, at tayong mga tao, upang sambahin, sumunod, gumawa ng maraming kabutihan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sambahin natin siya. Ang paggawa ng kabutihan ay pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-iwas ng ng kasamaan ay pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsamba. Ang pagbibigay ng mga mabuting salita, magdalawa ka, ipagbawal mo sa kanila ang masama, ipatupad ang kabutihan. Ito ay nagpamalasakit tayo sa kapwa-tao. Ibig sabihin, tunay kang Muslim, mananampalataya. Sapagkat ang tunay na mananampalataya ng Muslim, na naniniwala sa isang Allah subhanahu wa ta'ala, gumagawa ng mga kabutihan, doon nakikita sa kanyang mga salita at gawa. Ibig sabihin, action is speak louder than words. Kapatid, ang pagiging mananampalataya ng Muslim, napakagaan, napakasimple, at napakaganda. Sapagkat ito ang susi para ikaw ay makapasok sa paraiso. Hindi makakapasok ang sino mang hindi magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi makakapasok sa paraiso. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Imran na ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayo nagsisampalataya, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag natin hayaan na dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay na hindi tayo mananampalataya ng Muslim. Kaya kapatid, yung paglalaro mo ng email, yung panunod mo sa telebisyon, kung ano ang ginagawa pagbabasketball, ano ang sport ang iyong kinaugalian, spend your time wisely. Pagkat binigyan lamang tayo sa isang araw ng 24 hours, kailangan ang 5 basic na pagsasala, isagawa natin ang obligatory prayer. Ang mga sunna, ang mga dikir, ano po? Ang mga sunna katulad ng pagpapahinga, kapag katapos na yung tinatawag na kailula, ano po? At alalahanin ang subhanahu wa ta'ala. Palitan natin yung pakikinig mo na makaawitin yung mga kasanlibutan ng mga surah, mga chapters ng Quran. Opo. Yung haba ng oras na magbabasa na hindi naman galing sa Quran, palitan natin. Bigyan natin ng oras ng panahon. Ang maluwalhating salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, danahul Quran. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. This is the book, the Quran, whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqun, the pious, believer of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Narito ang maluwalhati na banal ng Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang sino mang nagdadalawang isip, basahin niya ito. Sinisika na ituro sa atin, itinuturo sa atin ang paggawa ng kabutihan, itinuturo sa atin ang iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Nang sa ganun tayo ay magtagumpay dito sa mundo, tungo sa kabilang buhay. Yun po ang dahilan kung bakit pinahintulutan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mabuhay mula sa ating pagtulog. Napakaswerte natin sapagkat yung kutis mo,
Marami, utis mo, yung yaman mo, yung edad ngayon, marami ng pumanaw na hindi umabot sa araw na ito. Maski sila, tanyag sila, maraming sasakyan, iba't ibang klase ng sasakyan, mga matataas na kusali, bahay, hindi na sila umabot sa araw na ito. Pagkat tunay na ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang namamahalan sa atin. Sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Talaga sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Kaya nga kapatid, ibahagi natin sa ating pamilya, ibahagi natin sa ating kapitbahay kung saan tayo naroon. Na inna Allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaiza wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun kabir. Ibahagi natin sa kanila na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagpapamalisbis ng mga ulami. Siya lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. Siya lamang ang nakakaalam kung bakit ang kikitain natin. At siya lamang ang nakakaalam kung saan tayo paano mamamatay o anong klaseng kamatayan. Ang nangyari kapatid, pinapalitan nila ito ng kayabangan. Pag umuulan, nagmumura. Pag umuulan, nagtataka. Pag umuulan, kung ano ang lumalabas sa pag-insulto, sa pagpaglikha, astagfirullahaladzim, maudubilay min dalik, napakasama. Sapagkat hindi nila alam na ang siyang nagpapamalistis na magulang, ang Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ayun na naman, nagyayabang na naman. Dahil mayroon daw siyang anak, ang dami daw niyang anak. Sino ba ang nagbibigay ng biyaya ng anak? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano po? Pagkatapos, ayan, may magpapahula kung lalaki ang anak. Kaya nga tinatawag na hula-hula lang yun. Huwag tayong pupunta doon sa mga mahuhula. Asahan natin, asahan natin, tanggapin natin kung ano ang binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung may anak ka o wala ka pang anak, ang mahalaga kapatid, ang pananalig pagtitiwala ay ilagay natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayan na naman kapatid, nagyabang na naman siya. Ayaw na magsambayan, ayaw na magsalat, lalo nung Friday, kasi marami daw ang mga binta sa Friday. Kaya hindi sinasara, hindi na siya nagdidikir, hindi na siya nagsasamba sa Allah. Kasi maraming binta sa Friday. Sino bang nagsabing makakabenta sa Friday? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Kaya nga napakaganda pag binasa mo ang Suratul Jumu'ah, na ang sino man na naghahanda na pagpunta sa araw ng Jumu'ah, sa Friday, sa banal na araw, nagsino man naghahanda para pumunta sa bahay dalanginan, makipagkita sa kapatiran, sumamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng Biyernes, handa na ang kanyang pamasahe, ang kanyang damit, ang kanyang sasakyan, para isagawa ang obligatory prayer, ang pinakamataas na araw, ang Jumu'ah. Napakaswerte niya sapagkat nagpasalamat siya na siya ay nagising mula sa pagtulog at pumunta sa araw ng Jumu'ah. Kapatid, ang araw ng Jumu'ah ay limpak-limpak. Hindi lang magsisiklik umaapaw. Mabiyaya ang araw ng Friday. Sapagkat kapatid, ang Friday na ito, dito, ang pinakamahalaga ng araw. Kung ating babasahin, mga kapatid natin, ang araw ng Friday, napakahalaga. Higit pa roon kapatid, pag hindi mo ito pinahalagahan ang araw ng Friday, at pag dumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, tatanungin tayo, ilang Biyernes ka hindi pumunta? Pag 3 Biyernes na hindi ka pumunta, simbolo pa lamang ito na hindi ka naniniwala, gumagala sa Allah, at hindi ka makakapasok sa paraiso. Sapagkat yan ay tinagurian ng ibang ating mga ulama, kapag tuloy-tuloy na 3 beses kang hindi pumunta sa masjid, at pinahalagahan mo ang material na bagay, nagpalikta ka kung ano man nakahadlang sa iyo, simbolo yan na ikaw ay hindi mananampalataya ng Muslim. Nalulungkot sila pag sinabi ng kupar ka, hindi ka naman mananampalataya ng Muslim. Isinasadya naman niyang iwanan ang Jumu'ah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Indeed, the prayer prevents immorality and evil deeds. Mananalangin tayo sa araw ng Jumu'ah. At doon sa araw ng Jumu'ah, makikinig tayo sa mga sasabihin ng Subhanahu wa Ta'ala sa atin mula sa kanyang maluwalhating banal na Quran. At mabiyaya po yan kapatid. Pag hindi natin isagawa, kailan natin isasagawa? Kahapon lumipas na. Abay, mamaya po kasi hindi natin alam mangyayari.
We do not know what a day may bring forth. Kaya we have to spend our time wisely. Ito ay amana. Bawat panahon, tsansa, pagkakataon, amana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na huwag tayo magpatumpik-tumpik. Pag oras ng sala, handa ka na. 5 busy natin isasagawa. Sapagkat ito ang susi, pasaporte, pamasahe, sasakyan, patungo sa paraiso. Ang paraiso itong ating minimiti na ayaw mong tumanda, ayaw mong magkasakit, ayaw mong mamatay, ayaw mong insultuhin ka. Yun ang paraiso na kung saan ikaw, you will live a pleasant life in the hereafter. Mamumuhay tayo ng masagana na wala nang kamatayan, wala nang kalungkot, wala nang mag-iinsulto sa iyo, wala nang mga utang doon, wala na yung mga taong nagsasalita ng masama sa iyo, at wala nang pagtanda at mananatili ang iyong kagandahan, kagwapuhan. Ikaw ay maninirahan doon, nabusilat ang kagandahan, malaya sa karamutan, at ikaw ay malaya sa karumihan. Wala na, puro mamumuhay tayo doon, magpakailanman na masagana. Ibig sabihin kapatid, kung ikaw ay nakikinig, nakikita mo, nalalaman mo, mabango, masaya, walang sinabi ito dito sa mundo ito. Wala sa kalimlingan ito sa Jannah. Kapatid, kung tayo ay namamangha, natutuwa sa sasakyan, sa ating kutis, sa ating mga damit, bahay, ang Jannah Firdaus, kapatid, ang pinakamainam na hantungan. Ano po? Ito ang pinakamagandang po na hantungan sa mga mananampalataya. Ito ang pagbigay natin ng oras, panahon. Sapagkat kapatid, tinatawag ito na hereafter, everlasting. Walang katapusang buhay, kapatid. Alhamdulillah. Sapagkat kapatid, itong mga oras na ito, napakahalaga sapagkat dinala ka ng Allah subhanahu wa ta'ala para ipaalam sa atin na ang mundo ito ay temporal. Ang sasakyan ay nasisira. Ang mga bahay nasisira. Mga sasakyan kinakalawang. Ang ating lakas ay nangihina. Ang buhay mga katikim, makakaranas ng kamatayan. Kaya ang amana na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, gamitin natin siya matuwid, marangal na pamumuhay. Gamitin po natin kapatid. Maraming mga tao, binigyan lamang ng posisyon sa gobyerno. Naku po, in-underestimate na. Ginipit nga ang kapatid, ang kababayan. Pinagnakawan pa. Ano po? Pagkatapos sinaktan pa. Kung ano-ano mga pandalait sa kanya. Hindi niya ba alam na ang buhay, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang nagbigay buhay, na siya babawi ng buhay, ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang kataas-taasan, ang dakilan, ang makapangyarihan, ang pinakamabaging, ang pinakamawain, ang pinakamapagpatawad. Kaya naman ng kababayan, tuwing magsasala tayo ng 5 beses sa araw, ito ay halos na umaabot lamang siya ng 50 minutes, maliit lang, 25 minutes lang. Opo, kung kabisado mo na yung panalangin, o 15 minutes lang siya. Di po ba? Pag ito'y isinagawa natin ang obligatory ng pagsasala, pananalangin, mapayapa, tunay kang pagkakaroon ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguraduhan na kaligtasan ng ating kaluluwa. Sapagkat ang sala, ito ang una nating tatanungin sa ating Allah subhanahu wa ta'ala. Kumusta na ang iyong sala? Allahu Akbar. No? Kapag pinabayaan ang obligatory prayer, ibig sabihin, ayaw mo sa pangmatagalan ng buhay. Dito sa mundo, wala kang aasahan. Sapagkat ito ay hindi natin, wala tayong madadalang kayamanan dito. Maliban sa mga gawang kabutihan, ang pagkilala, pagdeklara na there is no God except Allah and Muhammad is the last messenger of Allah. Wala tayong ibang madadalang maliban sa kabutihan. Kaya kapatid, magbunus din tayo. Oras, panahon, lakas, huwag natin umusayangin. Huwag natin ibuhos sa paghahanap ng mga biyaya. Sapagkat marami na talaga nakita natin sa telebisyon, mga politiko, artista, mga kapitbahay natin na mayayaman. Pero ano nangyari? Pinag-aawayan pa ang kanilang mga biyaya, ang material na bagay pera, nung siya ay pumanaw. Ibig sabihin kapatid, pinapaalala sa atin na yung ating mga amana, ibahagi natin ito. Ipaalam natin sa kanila na anak, ito ay, halimbawa, ako'y mauna, ito ay pangalagaan mo ha, ang business na ito. Ito ay atin. Habang ako ay nabubuhay pa, kailangan pag-aralan nito kung paano ang sistema. Anak, itong sasakyan ito,
masisira ito agad. Ano po? Alagaan mo ito. Atin ito. Pag halimbawa ako ay mauna, abay, mas kailangan ikaw ay pangalagaan mo na ito. Ibig sabihin kapatid, ang pagpapaalala, wadakir kay nadikratan takong minin. Ang paalala ay pahinaman sa mga mananampalataya. Paalalahanin natin ito. Tama na yung paglalaro mo ng email. Tama na yung masyado kang gumagala. Bigyan mo ng oras ang kabilang buhay. Ibig sabihin kapatid, magsala ka ng tamang oras. Sapagkat pinakamalaking kasalanan ang pag-iwan ng sala. Naiinis ka ba? Mayroong taong nang-rape? Mayroong babaeng pinatay ang kanyang sariling anak? Naiinis ka ba na mayroong babaeng nakipagtalik sa hindi niya asawa? Mas nakakainis at nakakatakot ang pinakamalaking kasalanan. Ang iwanan ang sala. Yun po ang pinakamasaklap. Mas pinakamalaking kaparusahan ang iwanan mo ang sala. Kaya ang mga Friday na ito ay napakahalaga. Sapagkat ito ay pinapaalalahan tayo mula sa maluwalhating banal na Quran ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nag-iisip pa siya na kapag nauna ang asawa kong mamatay, akin na lahat ito. Kapag ako naman ay pag nauna ang aking amo, ganito ganon, mamatay, akin na lahat ito. Abay, nag-iisip pa ng masama sa kanyang kapitbahay, sa kanyang kapatao, sa kanyang asawa. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang nakakaalam kung anong mangyayari mamaya bukas. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Ngayon pa lang kapatid, dapat siya ay magsisi. Sapagkat ang amana, asawa, mga anak, ay binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin yan. Hindi para pag-isipan ng masama, kundi magmalasakit, tumulong tayo sa kanila. People need people. Friends need friends. We all need help. We all need love. Allahu Akbar. Yun po ang nais malaman natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kanyang maluwalhating banal na Quran. Ako ay nagsisi sa aking nagawang pagkakasala nung ako ay pasto ng born again. Napaka-aktibo ko. Mahigit 100 membro ko. May namatay, dalawang namatay sa ating braso, sapagkat pastor ako ng born again. Pastor, mamamatay na si tatay. Pastor, mamamatay na si auntie. Pagkatapos sabi ko, bigkasin mo na si Jesus ay Diyos at Panginoon ng buhay. Pagkatapos na bigkasin namatay, ang laking kasalanan ko. Bakit? Sapagkat nung ako ay pastor ng born again, wala pang, hindi pa dumating sa akin ang Islam. Sa awat habang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo ay tinawfikan. Binigyan tayo ng guidance na walang kaligtasan maliban sa pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi kailanman sinabi ni Jesus mula sa Genesis 62, mula sa Matthew hanggang Revelation, sa Biblia, mga kababayan, sabihin natin sa kanila na hindi sinabi ni Jesus na Diyos siya at sambahin siya. Kaya sa awat habang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nung ako ay nagbalik Islam, aktibo ako noon, mas dapat maging aktibo tayo ngayon. Sapagkat narito na ang banal na Quran. Walang dagdag, walang bawas. Tunay na salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan, magbibigay sa atin ng matuwid na pamumuhay at mapipigilan natin ang paggawa ng kasamaan. Mas magiging matimbang ang paggawa natin ng kabutihan. Dito sa Islam, lahat ay pinagaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya tinatawag itong Islam is the way of life. Islam is total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod, pagsuko sa utos at patas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, sallu ala nabiyyikum, fa inna Allaha ta'ala ma'akum bidzalika yatfa'al. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة إن الصلاة
أعمل فأشيء المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم